Kabanata 7. Ang anak na babae sa tabi ng pintuan. Tagasalin. Endless Fantasy Translation Editor. Walang katapusang pagsasalin. Bahay ng pangalawang uncle. Nabigo si Yechen na magparehistro sa ngayon. Ang pangalawang tiyuhin ni Yechen na si Yeming ay itinuturing na may pinakamaliwanag na hinaharap sa pamilyang Ye. Siya ay naging deputy chief ng development department noong siya ay bata pa. Ang departamento ng pag-unlad ay palaging ang pinakakapakipakinabang. Gayunpaman, siya ay naging isang maliit na natakot sa kanyang asawa mula pa noong siya ay kasal. Samantala, ang pangalawang tiyahin na sumali sa pamilya ay hindi naging tagahanga ng pamilya ni Yechen. Sa makatuwid, hindi na napunta si Chen sa kanilang bahay upang maiwasan ang nakakainis sa kanila. Napabuntong hininga si Yehai, nag-aalala ang iyong pangalawang tiyuhin tungkol sa iyo sa loob ng ilang taon na nawawala ka. Nakuha niya ang kanyang mga kaibigan upang hanapin ka sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Binigyan pa niya kami ng 5,000 yuan upang gamutin ang sakit ni Mengmeng sa likod ng iyong pangalawang tiyahin. Panipi. Tumango si Yechen nang marinig niya ang paliwanag. Sa katunayan, kung ano ang ginawa ng pangalawang tiyuhin sa loob ng ilang taon ay karapat-dapat sa kanya na pumunta sa kanyang bahay upang pasalamatan siya. Nai-update ng ending, si. Makalipas ang kalahating oras, ang ama at anak na lalaki ay nakarating sa bahay ni Yeming. Humakbang si Yehai at pumatok sa pintuan. Di nagtagal, binuksan ang pinto. Isang napakalaking mukha ang sumilip mula sa loob. Sumimangot ang batang babae. Maaari ko bang malaman kung sino kayo? Panipi. Wenwen, nakalimutan mo ba ang iyong nakatatandang tiyuhin? Sabi ni Yehai habang nakangiti. Kapag ang batang babae ay napagtanto, ang cordiality sa kanyang mukha ay kumupas ng malaki. Pagkatapos ay tiningnan niya si Yechen na katabi ni Yehai. Natigilan siya sa una at tila may naalala. Nang walang anumang emosyon, nagulong siya, pumasok. Siya ay isa at nag-iisang anak na babae na si Yewen, na 4 na taong mas bata kay Yechen. Nang makapagtapos si Yechen sa universidad, si Yewen ay pumasok na sa kanyang unang taon sa universidad. Siguro dahil hindi nila nakita ang bawat isa sa mahabang panahon, hindi naramdaman ni Yechen na walang pag-ibig sa pamilya. Hindi inihayag ni Yechen ang anumang mga palatandaan na napagtanto iyon. Matapos sundin si Yehai, nakita niya ang kanyang pangalawang tiyuhin na si Yeming, na nakaupo sa sala habang nanonood ng TV. Tinanggap sila ni Yeming sa sandaling makita niya ang duo. Ngumiti siya mula sa ilalim ng kanyang puso. Bakit ka nandito, kapatid? Panipi. Bumaba ako ngayon, kaya naisip kong bibisitahin kita, ngumiti si Yehai. Sa segundo na iyon, napansin lang ni Yeming si Yechen na nakatayo sa tabi. Hinaplos niya ang kanyang mga mata at tinanong sa isang pagsubok na paraan, ito ba? Xiao Chen. Panipi. Nai-update ng ending, si. Ito ako, pangalawang tiyuhin. Kumusta ka sa mga taong ito? Malusog ka ba? Tumango si Yechen at nagtanong sa pag-aalala. Medyo malusog ako, ngunit masaya ako na makita ka sa bahay. Huwag tumayo sa formalidad. Halika rito at umupo. Masigasig, inanyayahan ni Yeming ang ama at anak na umupo habang itinaas niya ang kanyang ulo upang sabihin kay Yewen na pupunta sa itaas, Wenwen, hindi ka ba maglilingkod sa iyong nakatatandang tiyuhin at pinsan ang ilang tsaa? Panipi. Ama, abala ako. Paglingkuran ng mga ito sa iyong sarili, tugon ni Yewen sa pagkabagot at umakyat sa itaas ng kanyang sarili, nakakaramdam ng kaunting kasuklam-suklam. Naisip niya sa sarili, elder uncle. Ito ay isang walang brainer na narito siya upang humiram muli ng pera mula sa ama. Kudlit. Ang batang iyon, umiling-iling si Yeming, walang magawa. Tumayo siya pagkatapos at ibinuhos ang ama at anak na mainit na tubig. Ang mga yapik ay nagmula sa itaas lamang nang may sasabihin siya. Kasunod nito, ang isang nasa gitna na babae na nagbihis sa halip ay nakaistilong lumakad. Marahil dahil sa paraan ng pagpapanatili niya ng maayos, lumitaw siya na parang 30 taong gulang lamang siya. Ang taong dumating ay ang pangalawang tiyahin ni Yechen. Umiyak kaagad si Yeming. Oh, ina ni Wenwen. Tingnan kung sino ang narito. Panipi. Nakita ko. Hindi ako bulag. Kailangan mo bang maging labis na nasasabik? Ang pangalawang tiyahin ay sumulyap sa kanya sa pangangati at kinutya habang nagsalita siya, hindi mo ito nasasabik nang bumisita si Chief Zhang sa huling oras. Bakit mo nasabi ang mga bagay na ganyan? Si Chief Zhang ay isang tagalabas. Paano siya pareho? Si Yeming ay ngumiti ng matapat. Binati ni Yechen ang magalang nang lumapit si second auntie. Masarap makita ka, pangalawang tiyahin. Ano ang napakaganda tungkol doon? Nawala ka ng ilang taon. Saan ka nagpunta upang gumawa ng isang kapalaran? Pangalawang auntie ay humiling sa isang tono ng paghuhusga. Isang gleam ng pag-aalipusta ang malalim sa kanyang mga mata lalo na nang makita niya ang paraan ni Yechen at ang kanyang ama ay nagbihis. Bilang isang taong pamilyar sa maraming mga mamahaling label, masasabi niya na ang ama at anak ay nakasuot ng murang damit na nagkakahalaga lamang ng 10-10 taon. Paano ang mga taong ito ay maglakas loob na lumapit sa amin upang humiram ng pera upang makatipid sila ng isang namamatay, bobo na batang babae? Hindi ako magpapahiram ng isang solong sentimo sa inyo. Paano mo ibabalik ang pera kung namatay ang maliit na batang babae? Naisip niya, si Yechen ay may manipis na ngiti sa kanyang mukha. Nanatili ako sa ibang bansa sa loob ng ilang taon. Hindi talaga ako gumawa ng kapalaran. Panipi. Ang pangalawang tiyahin ay nagbigay ng isang maikling tugon at nagpakita ng isang ekspresyon ng alam lahat. Tanong niya sa isang pagsubok sa parehong oras, kaya, ano ang plano mong gawin ngayon? Panipi. Umiling-iling si Chen. Hindi ko pa ito naiisip. Kasunod sa kanya, sinabi ni Yeming sa lahat ng biglaang, oo, narinig ko ang kumpanya ni Wenwen ay may bukas na araw para sa pag-upa sa loob ng 3 araw. Ang sweldo at benepisyo ay hindi masama. Bakit hindi ka makukuha ni Wenwen? Panipi. Si Yechen ay tatanggihan lamang ang kanyang kabaitan, ngunit sinabi ni Yehai nang may kagalakan sa buong mukha niya, maaari ba niyang gawin iyon? Nag-aalala siya nang wala ang kanyang anak, at nag-aalala pa rin siya nang bumalik siya. Nag-aalala siya tungkol sa kung ano ang gagawin ng kanyang anak sa kanyang buhay at kung ano ang gagawin niya para mabuhay. Ang sinabi ni Yeming ay walang alinlangan na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Siyempre, kaya niya. Ang aming Wenwen ay medyo tanyag sa kanyang kumpanya. Narinig ko na alam niya ang bata ng human resource head. Hayaan lamang na gawin ni Wenwen ang mga pagpapakilala noon. Mainit na ngumiti si Yeming. Bumaba si Yewen kasama ang mga earphone na naka-plug sa kanyang mga tainga nang sila ay nakikipag-chat. Nakakainis siya nang marinig ang sinabi ni Yeming, ama, binibigyan mo ulit ako ng problema. Ang aming kumpanya ay hindi lamang umarkila ng sinuman. Parang sinasabi niyang hindi karapat dapat si Chen. Tama iyon. Wala kang alam. Ang alam mo lang ay upang makabuo ng mga hanggal na ideya.
Paano kung nawalan ng trabaho si Wenwen dahil sa iyo? Kaagad, ang pangalawang tiyahin ay sumulyap sa kanya ng mabangis. Wala naman siyang pakialam si Yeming. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa Xiao Chen. Mayroon siyang background sa edukasyon doon. Kumusta naman ito? Si Xiao Chen ay pupunta para sa isang pakikipanayam sa 3 araw. Kung tinanggap siya, Wenwen, sasabihin mo ang mabuti tungkol sa kanya sa iyong mga kasamahan at mas mahusay siyang posisyon. Panipi. Napakaganda. Sa pamamagitan ng isang malawak na pagngiti, sumang-ayon si Yehay na para kay Ye Chen bago niya masabi. Napangiti si Ye Chen dahil naisip niya na masisira niya ang sitwasyon kung may sasabihin siya. Ang pangalawang tiyahin ay mukhang kakilakilabot na parang kumakain lang siya ng fly. Samantala, galit na galit si Ye Wen. Matapos lumabas ng banyo na may isang mabangis na mukha, bumalik siya sa kanyang silid at inilunsad ang kanyang WeChat. Nag-post siya sa kanyang group chat. Naiinis ako. Isang pinsan ko na hindi ko nakita ng ilang taon na binisita ang aking bahay ng walang hiya. Hindi ako makapaniwala na hinihiling niya sa akin na mapasok siya sa aming kumpanya upang magtrabaho. Panipi. Ang grupong chat na ito ay nilikha kasama ang mga kasamahan na si Ye Wen ay malapit sa kumpanya. Walang maraming tao sa loob nito na may 5 lamang sa kanila. Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay may hawak na iba't ibang mga tungkulin sa kumpanya. Di nagtagal, may sumagot sa chat ng pangkat. Pinsan. Kung gayon, ang iyong relasyon sa kanya ay hindi masyadong masama. Panipi. Nag-type si Ye Wen habang nanunuya. Oo, tama. Ang pinsan kong ito ay nag-aral sa ibang bansa mula pa noong bata pa siya. Halos hindi kami nagkita ng bawat isa at nawala siya ng ilang taon. Para siyang isang ganid kapag siya ay bumalik. Napakahirap ng kanyang pamilya na nag-aalala sila tungkol sa kanilang pagkain. Hindi ko lang maintindihan kung bakit tinatrato sila ng aking ama tulad ng kayamanan. Panipi. Nakukuha ko ang ibig mong sabihin ngayon, Wenwen. Huwag kang mag-alala. Kung siya ay nangahas na pumunta sa kumpanya sa loob ng 3 araw, aalisin ko siya. Panipi. Tama iyon. Ang taong iyon ay dapat na humingi ng kamatayan upang masaktan ang aming Wenwen. Panipi. Iminumungkahi ko na talunin namin ang bastard na pinsan ng Wenwen ng diretso sa loob ng 3 araw. Dapat nating ipakita sa kanya ang kanyang lugar. Panipi. Hindi talaga maririnig ni Ye Wen na sa kabila ng kanyang pangangati. Huminahon ka, kayong mga lalaki. Siya ang pinsan ko kahit ano paman. Hindi ko nais na ang aking ama ay nasa isang adobo. Panipi. Ang ibang tao ay tumugon sa isang nakangiting mukha emoji. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo na siya. Ang dapat gawin ni Master Leo ay ilipat ang kanyang mga daliri kapag nakikipag-usap sa isang maliit na prito tulad niya.